our beloved Boss Mike Cervera. Rally kontra korupsyon. Eto mga kababayan ko ha. Eto na. Eto na mga kababayan ko. Grabe to. Kumanda kayo, meron na hong babala at banta. Ang DILG Secretary na si Remulla. Ito si John Vic Remulla. Sa mga nais magpabagsak sa gobyerno, mga kababayan, may kalalagyan kayo. Ito, pakinggan ho ninyo mga kababayan ko ha. Kasado ng malawakang rally kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo ngayong weekend. Nagbabala naman si DILG Secretary John Vic Remulla na arrest nila mga magtatangkang pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Patay, mga kababayan ko. Sige, manawagan kayo. Yung mga magra-rally kasama na ang Iglesia ni Cristo, manawagan daw kayo na pabagsakin nyo ang gobyerno. At pag ginawa nyo to, nako, handa nyo yung mga sarili nyo. Sigurado matutuloy kayo doon sa presinto. Magpa-piano kayo, piano at meron pang palitrato sa inyong side by side at sa front ng mukha nyo. Sigurado magkikita-kita kayo ng mga makukulong din na mga sindikato sa flood control. Sama-sama kayo, ayun yun nun. Di ba? Di magre-reunion kayo. Ito na. Mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Nako. Ilan ng konteksto nitong payag ni Secretary Remulla. Jiggy, sa isang panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niya na naka-red alert status ang ilang bahagi ng Maynila. Naka-red alert daw ang mga pulis, sundalo, at mga kung sino-sinong mga yun naka-uniforming kawani ng gobyerno. Kaya wag kayong lolo-loko. Tandaan nyo, isang sigaw ninyo, mayroon ng dadampot sa inyo. Ay para sa 3 araw na rally para ipanawagan ang accountability at transparency sa gobyerno ng religious group na Iglesia ni Cristo. Yun daw yung sabi. Mananawagan ng transparency pero si Marcoleta, mga kababayan, ikinukubli ang katotohanan. Sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ako'y inyong pakinggan. Unahin ninyo si Marcoleta ng inyong membro. Dahil siya mismo gustong itago yung katotohanan. Alin ang katotohanan? Na ang mga diskaya, mga kababayan, ay tunay na mga magnanakaw. Ikalawa, siya mismo ay may kasalanan sa batas. Itinanggi niya, itinago niya, dinaya niya, yung kanyang salin, at nabuko sa pamamagitan ng sosi niya. Gusto nyo pala ng katotohanan, bakit hindi nyo unahin si Marcoleta? Ay, nako! Diba? Unahin nyo muna. Membro nyo bago kayo maglinis ng dumi ng iba, unahin nyo muna yung bumbunan ni Marcoleta. Diba? Unahin nyo muna yung bumbunan ni Marcoleta. Gusto nyo na kagad linisin ang bumbunan ng iba. Diba? Pero yung bumbunan ng sarili nyong membro, abay, tameme kayo, ganon, tameme. Tuloy. November 16 hanggang 18 sa Rizal Park. Kabilang sa mga nasa red alert status ang Mendiola at Malacanang, kaya babala ni Secretary Remulla ipaaresto ang sino mang magbabalak na manggulo at pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Nako! Patay kayo! Wag na wag ninyong gagawin yan. Mananawagan kayo na pabagsakin, pababain. Si Pangulong Bongbong, may kalalagyan kayo, maniwala kayo. Huwag kayong maniniwala sa mga pangit na vlogger nyo. Yung mga pangit na vlogger nyo, inuuto-uto lang kayo. Diba? Ay, nako.
Hindi, ha? Hindi. Hindi, tuloy. Dagpa ni Remulla, no permit, no rally sa mga nagbabalak sumabay sa kilos protesta. Matatandaan kasi na isinagawa ang rally kontra korupsyon noong September 21 at ito nga ay nauwi sa riot ang protesta sa Menjola Peace Yan. Court at Ayala Bridge sa Maynila. Sige, ulitin nyo yan. Ulitin nyo yung ginawa ninyo na yan. Oh, para magsama-sama kayo. Tulad na nangyari kay Kalbo. Sino yung Boss Mike? Oo, yung malaki tiyang panot. Oo. Sino yun? Si Celes, di ba? Si Celes, oh. Oo. At saka sino pa? Si Barsaga, si Kiko hindi si Nino. Si Kiko Barsaga. Oo, magpapasko rin mukha sa may kulungan, ha. Eto, ganito mangyayari sa inyo, ha. Babala ito ni John Vic Remulla. Mga kababayan ko, huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Sa totoo lang ho, di ba? Ano ho nangyari mga kababayan ko? Sa mga nag-rally nung nakaraan, na mga nanggulo, ginamit ang mga kabataan dahil kayang-kaya nilang manipulahin ang mga utak ng mga kabataan na yan. Ayun, napahamak na kulong mga kababayan. Dapat nga kasama dyan si Boss Toyo eh. Oo. Dapat kasama sa kulungan yung gago na yun eh. Oo. Di ba? Yun ang isa sa mga nag-udyok-udyok eh. Ito palibasa mga kababayan, tuta ni Chavit eh. Di ba? Tuta-tutaan ni Chavit yan si Toyo. Kaya mga kababayan, malamang lang malamang baka kumita pa yan diyan. Kaya bago kayo, magngangaw-ngaw mga kababayan ko, sipin nyo muna kung hindi kayo nauuto sa mga rally-rally na to kasi delikado. Sila mahigit 200 ang naaresto at dalawi ang nasawi doon. Kita nyo, may nasawi pa. 200 ang naaresto, may dalawa ang nasawi. Nako, delikado. Mga kababayan ko, baka susunod yan, kayo na. At Camille, meron daw isang grupo pang sasabay sa rally ng INC. Nako. Yes, Jiggy, sasabayan nga yan ng United People's Initiative o UPI. Itong rally ng INC. Itong UPI. Nako, mga kababayan ko. Tingnan nyo naman ang itsura nito. Sige na. Ay isang coalition yan ng mga retiradong military generals na binuo ni retired Si Pukis. Si Pukis yan. Air Force Brigadier General Romeo Pukis. Pukis. Si Pukis. Puta, apelyido pa lang mga kababayan. Wala nang katiwa-tiwala, rin ng UPI sa isasagawang rally ang ilang Islamic religious leaders at Councils of Bishops and Ministers Association of the Philippines. Pero itong kanilang rally ay gagawin nila sa People Power Monument sa Quezon City. Ang panawagan nila, mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular yung sa flood control scandal. Ay, yun na nga pinapalagot na. Ano pang gusto nyo? Mga bobo pala kayo eh. Nakita nyo mga kababayan ko, mag-aaksaya pa ng pera, oras at panahon eh. Pinapanagot na nga ni Pangulo eh. Ano pang gusto nyo? Maaari siguro, pumunta kayo sa EDSA, sa Luneta, tapos magsampalan kayo pare-parehas, maraming matutuwa sa inyo. Kayo dyan, magsampalan ng matauhan kayo. Diba? Ewan ko sa itong mga kababayan ko. Eto na. Mabilisan na natin. Magagaya yan, mga kababayan. Dito, Tambak na ang reklamo laban kay Cavite Congressman Kiko Barsaga. Yan ay kaugnay sa kanya umanong mga pahayag laban sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Naharap ngayon sa kita nyo si Panutya, mga kababayan. Ayan magagaya kayo rito. Sige, maghurumentado na kayo. Sabi nga nung isang kasama nyo, si Dado,
magdala daw kayo ng mga karet, mga baril, ng mga itak, ng mga bolo, ng mga kris. Lahat na dalhin nyo. Dalhin nyo na rin yung mga pana ninyo, yung mga tirador ninyo. Dalhin ninyo at magsikan kayo. Diba? Yan ang gusto nyo. At sinasabi pa, susugurin nyo daw yung Malacanang, ano? Sige nga, gawin nyo. At mauna sana sa harapan, itong si Pokes, pangit ng apelyido mga kababayan, parang yung mukha niya, no? At etong si Dado, mga kababayan, dapat sa unahan, doon sa paunahan sila. At sumugod kayo sa Malacanang, Sama nyo yung mga DDS vlogger ninyo sa harapan para maniwala naman kami. Sila talaga'y matatapang. Pero kung hindi nila gagawin yan, ang tingin namin dyan, wala. Ginagamit lang kayo niyan. Ibang criminal complaint, si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinampahan siya ng CIDG ng inciting to sedition complaint sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay sa mga nangyaring karahasan sa Mindoro at Recto sa Maynila noong kasagsagan ng September 21 anti-corruption protest. Sa isang panayam din ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na muling sinampahan ng panibagong reklamo si Barzaga. Kaugnay naman sa Forbes Park Rally na ikinasa nito noong October 12. Yari ka, Barzaga. Yan, ganyan, buhusin nyo lahat sila. Alam mo, Mr. President, eto lang Kung kay Digong nga, wala silang magawa. Kay Kibuloy nga, nakakulong sa Pasig, wala silang magawa. Lahatin mo na, ipakulong na yung mga yan. Para wala nang naabalang motorista, walang naabalang negosyo sa mga pinagdadausan ng mga rally-rally nila. Diba? Diba? Ubusin mo yan, walang magre-reklamo, maniwala ka. Maniwala ka sa akin. Pag yan napakulong mong lahat. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si Morico dahil ayaw niyang mapangunahan ang preliminary investigation na isinasagawa na ng mga otoridad. Ngayon, yung mga rallyhista ng mga Duterte. Ayan, pag hinuli si Barzaga, samahan nyo siya. Harangan nyo ng mga katawan ninyo. Kapag inaresto siya. Dapat ganun. Diba? Diba? Dapat ganun, harangan nila. Kung kaya nilang gawin, mga kababayan ko, kung kaya nilang gawin. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni Barzaga na hindi raw siya mapipigilan ng mga reklamo ng CIDG. Anya, this will not stop us. This will only make the revolution stronger. Pinost din ni Barzaga sa social media ang umanong kopya ng subpoena mula sa Quezon City Prosecutor's Office kung saan inaatasan siyang magsumite ng counter affidavit. Patay ka! Huwag ka lang mag-counter affidavit! Kung talagang matapang ka, huwag mo lang pansinin. Huwag mo lang pansinin yan, Barzaga. Hoy, Kiko, huwag mo lang pansinin yan. Hayaan mo na! Deadmahin mo, Deadmahin mo. Base sa dokumento, pinaharap si Barzaga ngayong November 18 at 25, kaugnay ng reklamong paglabag sa Article 142 o Inciting to Sedition at Article 138 o Inciting to Rebellion ng Revised Penal Code. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Barzaga patungkol sa patong-patong na reklamo pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Pag nakita niyo yung mukha ni Barzaga, mukhang sinto-sinto talaga, Pag nakita niyo yung mukha nito, parang nakita niyo na rin si Nino, Di ba? Tignan niyo mga kababayan. Pag nakita niyo yung mukha ni Barzaga, parang nakita niyo na rin si Nino. Magkamag-alag daw sila Siyempre magkamukha, Pero mga kababayan ko, dito lang sa nangyayari dito, masisira career nito. Siguro mga kababayan ko, gustong maging senador nito. Kaya ang ginagawa ng mga kababayan nagpapasikat-sikat. Akala naman mga kababayan, yung pagpapasikatan niya, parang sa Dasmariñas lang.
Kiko, kung tingin mo sa mga taga Dasmariñas, kayang-kaya mo silang bula-bulain, uto-utoin, ang sambayanan, hindi. Oo. Hindi. Lalong-lalo na yung mga taga Manila, Quezon City. Ha? Oo. Diyan sa may Sampa, Boss Mike. Sa may Valenzuela. Di ba? Sa may Marikina. Oh. Hindi mo mauto. Oo. Yan lang yung inaasahan nito mga kababayan. Maniwala kayo. Para sa agenda, Joan Manalo, Yan. Memorial News Channel. Kita nyo mga kababayan, ano? Bang classic, matindi talaga. Dumako naman tayo mga kababayan ko. Wala na tayong oras. Hayop na, no? Nabitin tuloy ako. Hindi bale, mamaya na lang, ano? Tapusin na muna natin yung panonood ninyo diyan po sa may, Senado. Oo. Sa isinasagawang hearing po ni sino to? Ni Senator Ping Lacson. Ano? Diba, mga kababayan ko? Oo. Wala, oo. Hilaw pa Arnold Lopez. Hilaw na hilaw pa. So, ngayon mga kababayan, opo, bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Uli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.